Dininay ni VP Sara Duterte na meron daw siyang tinapon na laptop sa kanyang staff, okay? Pero ang interesting dun sa kanyang statement, hindi daw siya gumagamit ng laptop dahil hindi daw siya marunong mag-computer. O, panoorin natin 'to. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong mag gumamit ng computer. O, para sa akin, parang I find it off lang na you were once Secretary of Education. Sa panahon ngayon, napaka-importante ng technology, lalo na sa pag-aaral ng mga kabataan. O tapos plano mo pa maging presidente ng bansa. Tapos sasabihin niya na hindi daw siya marunong mag-computer, 'di ba? Hindi ba niya kayang hanapan ng oras para at least matuto man lang ng basics, 'di ba? So, 'yun lang, I find it medyo weird lang din na aaminin niya na gano'n na sa panahon ngayon parang hindi na katanggap-tanggap na ano, na hindi ka marunong mag-computer. Dapat matuto ka kahit yung pinaka-basic lang dahil 'yan ang kailangan nating, ma-master, para makahabol naman tayo pagdating sa technology ng ibang bansa, 'di ba? Para ma-develop yung technology sector sa bansa. O siguro pressured lang talaga yung kampo ni VP Sara Duterte. O kasi doon sa impeachment, o tapos ngayon sinampahan nila ng kasong perjury itong si Ramil Madriaga. Sinasabi ni VP Sara na hindi daw niya kilala. Pero merong taga-kampo niya na inamin na si Madriaga talaga yung sa Isip Pilipinas. At maraming pagkakataon sa campaign trail na nagkasama sila. So hindi ko din maintindihan yun. Nag-submit na ng kanyang affidavit itong si Madriaga tungkol dito sa perjury case at, nagbigay na din ng reply yung mga abogado nila VP Sara tungkol dito at ang kanilang sinasabi ay, mahina daw yung sinumiting sagot ni Madriaga. Malamang sasabihin nila yun, siyempre kuwento nila yun, 'di ba? Alangan namang sabihin nila na hindi malakas yung affidavit ni Madriaga, siyempre hahanap sila ng paraan para siraan, i-discredit at, kumbaga mabalewala yung pong mga sinasabi nitong si Madriaga na very damaging dito kay VP Sara. Sa akin lang maganda sana kung nag-attend sila nung impeachment na hearing at doon nila diretso magbigay ng kanilang mga statements, 'di ba? Para yun harap-harapan talaga sila ni Madriaga kaso she decided not to appear. So makikita natin sa impeachment trial sa Senado, at itong kung mag-prosper itong perjury case laban kay Madriaga kung sino talaga ang nagsasabi sa kanila ng buong katotohanan.